Welcome back po at nagbabalik ang inyong lingkod na si Mr. Clean. Ngayon ituturo po natin kung paano i-convert yung grams to kilograms at ituturo ko rin po sa inyo kung paano i-convert into the price of 1 kg yung mga food items nyo. And check it out. Pakihanda lang po yung mga susunod kong sasabihin, ano? Kung makakahiram po kayo ng cellphone, kung meron po kayong dalawang cellphone or isang laptop, isang mobile phone, ang importante po kasi dito is nanonood kayo ng video ko habang ginagawa nyo siya dahil kailangan po natin dito ng Microsoft Excel, no? At kung wala naman po kayo Microsoft Excel, make sure na meron kayong cellphone kung saan or for whatever device na gagamitin ninyo para mapanood tong video na to at papel. Yan lang po kasimple. At ituturo ko po sa inyo kung paano gawin ang food pricing. Don't forget na rin po na mag-subscribe na ngayon para updated po tayo sa susunod na lesson natin and hit the bell button. So mga kaluto, ito na, mag-uumpisa na tayo, no? Yung gamit ko po ditong Excel sheet is yung Excel sheet na meron ako sa mobile phone. At kung meron din naman kayong Excel sheet dun sa computer nyo, pwede nyo naman siyang gamitin. At kung wala, pwede rin namang papel. Make sure lang na kopyahin nyo kung paano ko siya in-arrange. For example, ito item, price, weight in kilos, price per kilo. Ayan. Tapos yung recipe na gagawin natin dito is yung pork adobo, no? Ngayon, ang gagawin ko dito is mag-invento lang naman tayo ng mga presyo na parang ano lang, kumakunwarian lang, pero para ma-explain ko sa inyo kung paano talaga siya nagwo-work. Ngayon, ito na yun mga kaluto, ano? Bigyan ko kayo, ipapakita ko sa inyo yung magic ng Excel. For example, punta ako ng palengke, bumili ako ng Thai chili, nakita nyo yan, Thai chili, no? Tapos yung presyo niyan, nakahili yan sa price, ha? Sabihin natin, bumili ako ng Thai chili, nagkakahalaga ng 25 pesos. Sa palengke, no? Yung isang plastic, kasi ginto po yung buto nun eh. Kaya napakamahal. Ngayon, nung pag-uwi ko ng bahay, tinimbang ko siya. No? Yung binili kong 25 pesos na Thai chili, tinimbang ko. So, pag timbang ko, ang kinalabasan niya, sabihin nating 34 grams. Yung isang plastic ng sili, no? 34 grams, 25 pesos na, napakamahal. Ayan, no? Kita niyo yan? Ito halimbawa lang, no? Hindi naman talaga dapat yan ganyan kamahal yung sili. Ewan ko lang, hindi ko sure kasi tagal ko na rin din nakakauwi ng Pinas. Pero ayan, lumabas. Automatic. Price per kilo, ang 1 kilo po ng Thai chili, automatic lumalabas yan dyan, 735.30 yan. Kasi pag ni-round off mo na, 30 na yan. No? Ay, hindi pala, 29 lang. Kasi hindi pala 5 yung kabila. Hindi natin pwedeng round off. So, ayan. Ganyan lang kasimple. Ngayon, paano yan nangyayari? No? Isang example pa. Dito tayo sa garlic. No? Wala tayo ng garlic. Pag punta ko ng palengke, bumili ako ng garlic na nagkakahalaga ng 13 pesos. Kasi ganun sa palengke. 13 ito, 13, isang plastic. O kaya 12, isang plastic. Yan, 12. Yung isang mahabang plastic ng garlic. Ngayon, nung pagtimbang ko, uwi ko ng bahay, tinimbang ko yung garlic, ang kinalabasan niya is 123 grams, no? Yung isang buong plastic, normally 4 nga yun eh, kung natatandaan ko pa, 4 na pirasong garlic, no? Ngayon, ayan siya. Nakita niya walang lumabas na price per kg kasi wala pa akong formula, no? Ngayon, paano ko gagawin yung formula? Same lang din po yung gagawin niyo kapag meron kayong papel na hawak, no? Sa formula ko po, pag gagamit ko ang Excel, equals 1. Bakit po 1? Kasi 1 kilo yung hinahanap natin eh. 1 kilo. Mumultiply natin yan dun sa price. Which is, pag tinignan mo sa Excel, nakalagay dyan, B, sa hilera ng B, 3. Ayan o, nag-highlight ng blue. Ayan. Multiply mo siya dyan, and then, i-divide mo yan sa weight in kilo. Yan. Yan yung tinimbang mo, pagkabili mo nung bawang, tinimbang mo, no? Yung i-divide mo siya dyan. Tapos, check lang natin. Ayun. Lumabas agad. 97.5. So, ibig sabihin, ang 1 kilong bawang is 97.5. No? Isa pang example na gagawin natin sa pork. Ayan, pork yan.
punta ka ng palengke, syempre kilo-kilohan yung bili dyan no? Gusto mo konti lang, kasi magsasample ka lang magte-tasting ka lang ng adobo mo. Bumili ka ng pork na nakakahalaga ng 20, hindi, sabihin natin 98. No? 98. Ayan. So, normally, pagpunta mo naman ng palengke, pag yan sa mga baboy-baboy na, may mga timbang na yan. Sabihin natin yung 98 ay may timbang na 190 grams. Napakakonti. Sabihin natin 233 grams yung 98 pesos na baboy, no? Ayan. Since meron tayong formula na naka-ready doon, pag chinek mo yan, ayan, nalabas agad na ang 1 kilong baboy ay nagkakahalaga ng 420 pesos, no? Same din lang po yung gagawin natin kung bumili ka ng maliit na suka, ng toyo pala yan, soya sauce, toyo, maliit, sabihin natin magkano yun? 20 pesos, no? 25, gawin medyo mahal kasi high class tayo sobrang ganda ng toyo ko, 25 pesos. Tapos, ang timbang lang po nun, normally kasi pag liquids yan, medyo magkakatimbang maliban na lang talaga kung masyadong thick yung liquid, katulad ng mga condensed milk, yan, yung mga mabibigat na liquid. Kaya kailangan pa rin nating timbangin. When it comes to soy sauce naman, almost yung weight niyan, parehas lang ng tubig. No? Ang weight po ng tubig is neutral, meaning 1 liter ng water is equals to 1 kg. Yan lang po yung conversion niyan. So, ayan, bumili ka ng 25 pesos na toyo, isang bote yan. Sabihin natin isang bote is 220 grams yung bote. Ayan, check natin. Ngayon, makita nyo, wala pang wala pang price per kilo na nakalagay. Kasi nga, wala pa tayong formula. Ulit natin yung formula natin. Ano nga ulit yon? Equals 1. Kasi 1 kg yung hinahanap natin. Yan. Times natin dun sa price divided by weight. Ayan. Check nyo lang. Pack. Automatic. Pack na pack. Lalabas yan. Yung 1 kilo o 1 litro ng soya sauce is equals to 113 pesos. No? So, lahat yan, lahat po yung mga bagay-bagay na yan, ganun din po yung gagawin natin dyan. No? Ngayon po, ito na, no? Medyo tinapos ko na. At ang gusto ko po sanang gawin ninyo is practicein nyo po ito ng practice. No? For example, meron kayong binili, no, sa palengke. Gawin nyo po to. No? Ang mahalaga po kasi dito is yung constant practice natin. No? Para hindi po tayo nakakalimot. Constant practice po dapat yung ginagawa natin pagka mga ganitong klaseng bagay. At saka kung wala po kayong papel, wala po kayong Excel, no? At papel lang ang meron kayo. Ang tatandaan nyo lang po, lagi, na yung gagawin natin para makuha natin yung price per kg is lagi pong 1 times dun sa presyo ng binili nyong item. Tapos, i-divide nyo lang siya dun sa current weight ng binili nyong item. At automatically po, lalabas dyan yung price per kilo ng item natin. No? Ganun lang po yan kasimple. Nakita nyo, napakamahal ng sili. Siguro totoo yan. Sa Pilipinas kasi ginto yung sili. Ngayon po mga kaluto, itutuloy ko na to para malaman ninyo kung paano malalaman yung cost ng recipe nyo. Doon sa pinakababa na left side, may kita nyo meron tong square sa lower left. Yan, click ko yan. Tapos, dun sa lower right naman, may kita nyo may plus sign dyan. Yan yung gagamitin nyo or yan yung pipindutin nyo para gumawa ng extra slide. Since di ko naman kailangan tong slide na to, di-delete ko yan. Delete sheet. Yan. Tapos, eto naka-ready na Hinanda ko na yan dahil love na love ko kayo at gusto ko kayong matuto Yan. Ngayon, gagawa tayo ng recipe natin ng pork adobo. For example, meron na kayong existing na pork adobo recipe, no? So, sabihin yung Thai chili ko, gagamit ako ng 5 grams kasi gusto ko sakto lang yung hang. Tapos garlic, syempre mas maraming garlic, mas masarap yung adobo natin. Sabihin gagamit ako ng 45 grams na garlic.
Ayan, 45 grams, 450 pala yan. 45 grams na garlic. Ayan. Tapos yung pork na gagamitin ko, sabihin natin gagamit ako ng pork na 1/4 na pork, 250 grams. Ayan. Soya sauce. Ang gagamitin kong soya sauce is, just for example lang, no? Ito parang hula-hula lang naman. Yung soya sauce na gagamitin ko is 100 grams. Uy, mali. Ano pala yung vinegar? Yan. So, dito tayo soya sauce. Gamit ako sa 100 grams ng soya sauce. Ayan. Dun sa vinegar is ang gagamitin ko, sabihin natin 45 grams. Ayan, 45 grams po. Tapos dun sa bay leaf naman, sabihin natin mga 2 grams lang. No? Ilang piraso lang naman eh. Ayan, 2 grams. Ayan. Para po dun sa conversion nga pala ng grams tsaka to kilo. Nakalagay po yan sa description box natin, no? Para malaman ninyo kung bakit may mga point, no? Kasi nakakilos po yan eh. So, meaning, pag nilagay ko 1 kilo. No? Pag nilagay ko 0.300, 300 grams. 0.05, ibig sabihin nun, 50 grams. 0.002, ibig sabihin, 2 grams. No? Ayan. Ngayon, makita natin dyan yung price per kg na nakalagay, ano? At gagawin po natin, babalik tayo dun sa slide sa kanina. No? Punta tayo dyan sa price per kg. Ayun, nakita nyo yung Thai chili natin, 735.29. No? So, lalagay lang po natin dyan, 735.29. Ayan. Ngayon, may nakaready na akong solution dun sa dulo. So, for sure, automatic yan. Ayan. No? So, yung 5 grams ng sili is equals to 3.6 pesos. No? Sa garlic naman tayo, balik tayo dun sa unang slide kanina, price per kg. Garlic natin is 97.56. No? Nasulat natin dyan, 97.56. Ayan. So, paano nangyari yon, no? Paano ko nakuha yung total na presyo nun? Ang simple lang po yan. Ang solution po natin dyan is equals quantity. Ayan. Si quantity. I-multiply natin siya dun sa price per kg. No? Kung wala kayong Excel, ganoon din naman po gagawin niyo kapag papel lang yung gamit nyo. Ayan, check ko na. Ayan. O, kita nyo, lumabas. 4 pesos, 4.3 pesos, yung 45 grams ng garlic. No? Same sa pork natin, babalik tayo dun sa kanina. Price per kg ng pork natin is 420.6. No? Lagyan natin dyan. 420, uy, 420.6. Ayan, check natin. Tapos, solution ulit, lalagay natin, is equals to, ayan, quantity multiplied by price per kg. Pak! Ayan, automatic yan. Tapos, lahat po yan, ganun din gagawin natin. Soya sauce. No? Soya sauce yan. Price per kilo. Magkano yung soya sauce natin? 113.63. Sulat natin dyan. 113.63. Ayan. Tapos, solution ulit. Ang solution natin, natandaan nyo ba? Equals quantity multiplied by price per kg. Check. 11. Yan. 100 grams is 11.3. Yan. So, sa vinegar naman tayo. Tapusin natin yan. Vinegar. Yan. Nakalagay dyan is 90.90. No? So, ang 1 kilo ng vinegar is 90.90. Yan. Tapos, solution ulit. Napakasimple lang po, di ba? Ayan. Nalagyan natin equals, no? Quantity multiplied by price per kg. Ayan, 4 na piso, no? Bay leaf naman. Punta tayo kay bay leaf. Magkano 1 kilo ni bay leaf? 333.333. Okay, walang problema. 333, napakadali. So, 333.333. Yan. Yan ang presyo ni bay leaf sa 1 kilo. Ngayon, yung solution ulit natin.
Yung formula pala, formula. Yan. Equals quantity multiplied by price per kg. Pak. Ayan. Kita nyo? Ayan, no? Kompleto na po yung 6666, oh. Ayan. Ngayon, nakita nyo yung total natin, 129.33 pesos. Yan. Ngayon, nakita nyo yung solution ko, no? Just for example, lalagay din natin yan dito. Sa gilid lang, no? Dito. Yan, sample. Para po makuha mo yung solution dyan, yung formula dyan sa total, no? Ang gagawin po natin dyan is equals, taas natin konti, yan, equals, tapos kiklik nyo lang naman yan yung D2, yan, no? Tapos plus, isa-isa nyo lang, yan, mali, yung sa taas pala, yan, tapos plus ulit, ito, yan, tapos plus dun sa huli, yan, tapos check nyo lang, yan, automatic lumalabas yan dyan. Ganon kaganda kapag may Excel ka. Ngayon, pag wala naman, edi isa-isahin mo yan sa calculator, tapos isulat mo sa papel. Ganon lang po kasimple, no? Ngayon, punta tayo dito, naubusan ako ng laway. Punta tayo dito kay yield. Yan. Yung yield po, ang ibig sabihin po niyan, yung kabuuhang timbang kapag naluto na, no? So, once naluto mo na yung adobo mo, titimbangin mo yun ngayon. Yung kung ilang kilo siya lahat, no? Pagpalagay na po natin, ipagpalagay natin na ang total na timbang niya nung naluto na is 332 grams. Lahat-lahat na yun, sama-sama together, always remember. Ayan. Kung mapansin nyo, yung adobo ko walang tubig, no? No? Kasi nga, sample recipe lang yan Pero kung may tubig, yan okay lang naman. At ang tubig po, hindi po sinasama sa costing ng food yan. Tandaan niyo po. Maliban kung gagamit kayo ng tubig na mineral water, ganyan. Pero kung tap water lang naman po yung gagamitin ninyo, hindi po yan kasama sa food costing. I-explain ko rin po sa inyo kung saan po papasok yan. Ha? Okay. So, ipagpalagay natin, ang yield natin is 332 grams. No? Ayan na. Tapos na. Ito ang food cost mo. Pero hindi pa po yan pricing, ha. Hindi pa po yan yung presyo kung magkano nyo siya ibebenta. At sasabihin ko po yan sa susunod kong video. No? Kaya na mahalaga po na itong natutunan nyo ngayon, practicein nyo. No? Baguhin nyo, gawa kayong bagong recipe, ibahin nyo. Sample-sample lang, kumakumarian lang, hanggang sa masanay kayo. No? By that time, i-upload ko yung next video kung paano mag-pricing. Kasama yung mga tax, paano nyo malaman yung food cost nyo, kung ilang percentage. No? I-explain ko po yon. For the meantime, mag-practice kayo, ulit-ulitin nyo to. At tatandaan nyo, walang mahirap. Wala pong mahirap. Hindi po mahirap ang food cost. No? Matrabaho, opo. Yes, matrabaho. Pero hindi po yan mahirap. Practice lang. And dun po natin muna ikakat at para ma-master po ninyo. No? Dahil ang importante po dito is continuous nyo po siyang ginagawa. No? Hindi po natin pwedeng biglayin ito kasi mas lalo kayong malilito sa mga numbers. Alam naman natin yung mga numbers, nakakabaliw yan no? Sigurado ako nabaliw kayo nung high school ka. No? So ano pa pong hinihintay ninyo? Subscribe na, hit the bell button para ma-update po kayo sa next lesson natin, and happy cooking!